Isinumbong po sa Pangulo kasi nilaunch ng ating Pangulo ang sumbungan ng bayan at ikot ng ikot yung ating Pangulo at malamang pati sa Davao pumunta para tingnan kung ano yung kalagayan nitong mga inaward na project sa Alfrego, half-brother, ang may-ari ni Senator Bongo. O diba? Galing Iloilo yung ating Pangulo. Sunod sa Bulacan. Iikotin niya daw buong Pilipinas. May nag-share mga kababayan ng kalagayan ng Davao sa flood control. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nag-react na mga kababayan si Senator Bongo doon sa pagkakasabit ng kanyang pangalan sa mga flood control projects na questionable po at ni-award sa kanyang half-brother. Tumataginting mga kababayan na 326 million flood control project sa Davao. Sa Davao lang ito. Ang kumorner, yung utol ni Senator Bongo. So ito yung report ng Pilipinas Today as published din ng Billionaire News. 5 flood control projects sa Davao City na may kabuang halaga na 326 million pesos ang nakupo na corner ng Alfrego Builders in Supply na pagmamay-ari umano ng kapatid half-brother ni Senator Bongo ayon sa lista ng sumbong sa Pangulo.ph ni President Ferdinand Marcos Jr. Yan o. Lahat sa Davao del Sur, Davao City, mga kababayan. Dumipensa si Senator Bongo. Yan o. Sabi dito sa report ng Billionaire News Channel, Senator Bongo speaks out. My conscience is clear. Pushes anti-nepotism bill. Tulad ni Chis Escudero, biglang nag-sponsor po ng isang anti-nepotism bill. Alams na, kahit po hindi ka mag-anak, tulad ni Lawrence Lubiano, yung kontraktor na kaibigan niya, diba, nagbigay sa kanya ng 30 million. Bawal pala, sabi ng COMELEC, ang isang kontraktor ng gobyerno na magbigay ng campaign fund sa isang politiko. Diba? O ngayon, si Senator Bongo lumipensa tulad ni Chis Escudero. Sabi dito, Senator Bongo has responded to reports about flood control projects in Davao linked to a company owned by his half-brother. He described the allegations as old, recycled, and malicious, stressing that his family has never benefited from his government service. To address the ongoing speculation, GO plans to co-author Senate Bill number 783 which seeks to prohibit relatives of government officials up to the 4th degree from participating in any government contracts. Alata po na pang-cover lang. You see? Pang-cover. Walang maniniwala na yung serbisyo mo sa gobyerno, walang impluensya sa mga kontratang na award sa kapatid po ninyo. Sinong maniniwala niyan? Di ba? Sa hindi nga kapatid o kamag-anak tulad ni Chis Escudero, ganon din yung duda ng ating mga mamamayan kasi imposible po. Sabi nga, tell that to the Marines. Sabi dito, he emphasized, bakit hindi na lang tayo magtrabaho para sa mga Pilipino? Maingay na masyado, serbisyo hindi politika ang kailangan ng mga Pilipino. Calling for focus on serving the Filipino people, not politics. The website sumbong sa Pangulo.ph previously reported that flood control projects worth over 326 million pesos were handled by Alfrego Builders in Supply from 2023 to 2024. Isinumbong po sa Pangulo kasi nilaunch ng ating Pangulo ang sumbungan ng bayan at ikot ng ikot yung ating Pangulo at malamang pati sa Davao pumunta para tingnan kung ano yung kalagayan nitong mga inaward na project sa Alfrego, half-brother, ang may-ari ni Senator Bongo.
O, di ba? Galing Iloilo yung ating Pangulo. Sunod sa Bulacan. Iikotin niya daw buong Pilipinas. May nag-share mga kababayan ng kalagayan ng Davao sa flood control. Ito, shinare mismo ni Noel Duterte, kamag-anak ng kanyang amo na si Digong na anti-Duterte. Kapon lang yon. Ayan o. Sunstar Davao ang nag-share dito mga kababayan. Kapon po. Sabi niya no. Sabi ng kamag-anak ni Digong na si Noel Duterte, this video was taken by Angelo Ronquillo showing the flooding situation on Jose P. Laurel Avenue, Bahada, Davao City after heavy rainfall past 8 p.m. on August 15, 2025. The other night lang po. Ayan o. Ay, gulo ko yan. Ako eh, kaya po sa ano na, Skywing, Astronautas Lens. Ay, gulo. Taas maniman. Ano na, Senator Bongo, kumusta yung epekto ng flood control project ng kapatid po ninyo? Napakataas ng baha, mga kababayan. Daing tagong hilom na day mabubulgar, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Ano yung epekto ngayon? Bumabalik sa inyo dyan mismo. Napakalaking pera, mga kababayan, yung na-award sa kanyang kapatid. Ito'y 2023 to 2024 lang. Yan o. The website sumbong sa Pangulo.ph previously reported that flood control projects worth over 326 million pesos were handled by Alfrego Builders and Supply from 2023 to 2024. So bakit ganon katindi ang pagbabaha doon mismo sa Davao City noong isang gabi? Napakalalim. So ibig sabihin, walang epekto ang mga flood control projects na pinatayo ng inyong kapatid na kontraktor. O ano ngayon ang masasabi ng mga DDS? Tahimik kayo ngayon. Di ba yan inahanapan ninyo ng 5,500 flood control projects? Yung Marcos administration? 9,000 nga pala. 9,000 plus, sabi ng ating Pangulo sa kanyang press conference nung Monday. Ang naipagawa na. Kaya lang, marami depektibo po. At kasama pala yung kapatid ni Bongo sa nabigyan ng kontrata. O di ba? Sumabog ngayon sa pagmumuka ninyo yung mga pangangantyaw ninyo mga DDS. You see, kasama pala sa nabigyan ng project. Kayo hanap ng diferensya sa Marcos administration. Yun pala yung mga kaalyado ninyo kasama sa mga nabigyan ng projects. Yan o, napakalinaw. Alfrego Builders and Supply. Kaya huwag kayong nagmamalinis. O ngayon, sabi ni Atty. Lambino, si Sara Duterte daw at saka si Bongo, sigurado daw na magiging target na mga paninira dahil sa mataas na ratings. Anong paninira na sinasabi ninyo? Ang mga kasiraan ng mga Duterte, lalo na si Sara at ngayon si Bongo, gawain nila mismo. Kung hindi mismo gawain ni Senator Bongo ng kanyang pamilya, tumingaw na nga po. Kaya huwag ninyong sinisisi ang kung sino-sino, yung Marcos administration. Yan sabi rito, Lawyer Raul Lambino, yung kumandidato sa pagkasenador under PDP, said he is certain that Vice President Sara Duterte and Senator Bongo will be the subject of more attacks after a survey showed that they are the most preferred candidates for President and Vice President respectively in 2028. Yan o. Yan yung kanyang post. Raul Lambino. VP Sara impeachment, ano ang dahilan? Lumalabas na ang tunay na dahilan kung bakit masigasig ang mga ambisyosong politiko at grupo na nagsusulong ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sigurado ako na hindi nila tatantanan si VP Sara at isasama na rin nilang siraan si Senator Bongo
sa mga susunod na araw, linggo-linggo at buwan-buwan hanggang 2028. At sigurado rin ako na magiging mas agresibo na rin ang palasyo sa pagbitaw ng mga maanghang na salita laban kina BP at SBG. Pero hindi mapipigilan ang gusto ng taong bayan. BP Go 2028. Yan ang laging depensa nila, politika. Inapakalinaw po yung impeachment complaint kay Sara Duterte dahil pinagbantaan ni Sara Duterte yung ating Pangulo, First Lady, at si Martin Romualdez. Yan ang laman ng Articles of Impeachment. Kung hindi nagbanta, di walang Articles of Impeachment number 1. Kaya ang may gawa po ng kanyang trouble, mga problema sa buhay, siya man lang po. Pangalawa, yung paggamit ng confidential funds. Hindi man niya maipaliwanag. At ang sabi niya bloodbath, yun pala dismissal. Yan ang ginagawa ng kanyang mga kaalyado. Hindi talaga siya tatantanan hanggat hindi na yan ay papaliwanag. Alangan man palampasin na lang. Di ba? Kaya ang pwedeng gawin ninyo, advisean ninyo si Sara. Kung talagang naniniwala kayo, walang kasalanan siya, lalo sa korupsyon, ituloy dapat ang trial. Para kung walang kasalanan, di akwital, tuloy ang kanyang pagkandidato. Dapat ganon. Imali yung mga pinagagawa ninyo. O ngayon, si Senator Bongo, bakit siya nasabit? Kung inayos sana yung mga projects ng kanyang kapatid, hindi ito sumingaw. Alangan man pabayaan na lang kasi ina-accuse ninyong pinopolitika dahil sa mataas na ratings. So dahil pala sa mataas na ratings, kailangan palampasin yung mga kalokohan ninyo. May ganon. So palampasin na lang pala ito. Mismong kamag-anak po ni Digong ang nag-post nito. Palampasin na lang. Ay, gulo po yan. Huwag na itong aksyonan. Kung po sa Skyway, Aslex. Ay, gulo. Taas pa naman. Sa lisyo. Nakataas na nito. Napakataas daw. August 15 ng gabi, 8 p.m. Sa kakampo nyo ang nagparahanap ng flood control projects. So ngayon, lahat ng ito, ang mga paghahanap ninyo, pangangantsaw ninyo ng mga DDS, inaanap yung flood control projects. Ngayon na pinapaimbestiga ng ating Pangulo, sasabihin ninyo, paninira. Kasi mataas yung ratings ng dalawa. You see, mga kababayan. Hindi pa dyan, mga kababayan, nakikita yung 51 billion na pork barrel fund ni Pulong kung saan napunta. Pati yon sigurado kakalkalin. Panahon yon, mga kababayan, ng dating Pangulong Digong. Pinakang malaki. Imagine, isang distrito. Pagkatapos hanggang ngayon, hindi masolusyonan yung problema sa pagbabaha sa mismong lugar nila. Yon ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Damay. Pati yung mga taga Davao mismo. So dapat talaga malaman ng mga taga Davao kung ano yung mga nangyayari para naman baka magbago na ang isip nila sa mga susunod na panahon. Di ba po? Sabi ni Kim Panalo, tamang-tama po sa jet ski holiday. Sabi ni May Del Valle, the 51 billion flood control projects of the Honorable Pulong, the Dragon, are nowhere to be found. Sabi ni Jed Avic, nothing beats a jet ski holiday. Sabi ni AJ Balyares, this is how billion of flood control projects looks like. Sabi ni Boy Myra, Mira, yung BP niyo nasa Kuwait nagwawaldas. Lumarga, kahapon po, abang binabaha yung kanyang lungsod mismo. Nandun sa Kuwait, mga kababayan, nasa Maisog Rally, bring him home. Hindi man po pwedeng makauwi kasi baha. You see? Sabi ni Cecil, ganda sa Davao. Sabi ni Rilin Palma, Bongo, asan yung kapatid mo na kontraktor sa flood control dyan? Sabi ni Chi Lee Liaser, kasama ba yan sa distrito ni Kong Boy Cochilio na may 51 billion fund? Sabi ni Olivera Ruden, 51 billion flood control. Sabi ni Rinaldo Dofredo, saan ginamit ni Pulong yung 50 billion, 51 po, flood control project?
Yan o, 52 billion naman o. Davao City, in 3 years, 52 billion. Nasa na ba ang pinagmamalaking flood control project ng Pilipinas? Yung ating Pangulo po, ikot ng ikot. Ito yung sa Bulacan. Pinasisid ng ating Pangulo yung pundasyon sa mga divers at nangawakan niya yung simento po, nadurog sa kanyang kamay. Ampaw. Dapat anyang managot dito yung kontraktor. Papanagutin natin. Tapos sasabihin ninyo, paninira lang. Inaayos ng ating presidente ang mga problema ng ating bansa na isinisisi sa kanya. Yun pala, mga kaalyado ninyo ang mga salarin. You see?